Gandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Ayusin ko lang tong aking camera. Yan. Yan. Okay. At yan. Dito na tayo sa Isaiah chapter 16, verse 1 hanggang 5 lang muna yung ating babasahin. Dahil 1 to 13 lang naman yung itong Isaiah chapter 16. Ito. Hanggang dito lang po siya. Yan. Yan. Mula dito hanggang dito lang po. Yan. Na-share ko lang po at yun, umpisa na natin. Mula sa lungsod ng Sela sa sa disyerto, nagpadala ang mga taga Moab ng mga batang tupa bilang regalo sa pamamahala sa Jerusalem. Naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon. Pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong na nabulabog sa kanilang pugad. Sasabihin nila sa mga taga-Juda, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin at bibigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami. Ulitin ko lang, verse 3. Sasabihin nila sa mga taga-Juda, sabihin nyo sa amin ang aming gagawin at bigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy. Kapag tanghalian, kapag katanghaliang tapat, pagpahingahin ninyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin, kami mga takas, huwag ninyo kaming ibigay sa kanila. Patirahin ninyo kami sa inyong bayan. Kaming mga pinalaya sa Moab, ingatan ninyo kami sa mga nagnanais na pumatay sa amin. At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa at aalis ang nananalanta sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono at uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng tuwid. Dito po sa verse 5, at tinutukoy po dito ang ating Panginoong Hesukristo. At alam naman po natin na nagmula ang ating Panginoon sa angkan ni David. At yun po, ang aking natutunan po dito mula verse 1 hanggang 5, yung pagiging mapagpakumbaba ng mga taga Moab. Sabi dito sa verse 3, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin at bigyan ng katarungan. Takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy kapag katanghaliang tapat. Base po sa aking pagkakaunawa po dito,
sila po ay humihingi po ng protection. At sila po ay nagpapakumbaba at hinihiling nila na sila ay protektahan. Itago sila doon sa mga humahabol sa kanila. Ang nakita ko pong aral dito, na makikita natin sa kasalukuyang panahon, sa panahon po natin ngayon, base po sa aking pagkakaunawa, at meron naman po tayong kanya-kanyang pangunawa at pagkakaunawa sa verses na ating natututunan dito po sa Bible. At ang aking pong pagkakaunawa po dito sa verse 3, na kung tayo po ay magpapasakop sa ating Panginoon, kung tayo po ay magpapakumbaba sa Kanya, kung susunod po tayo sa Kanyang kalooban, makakapamuhay po tayo ng maayos at merong kapayapaan. Dahil sabi dito, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin at bigyan ng katarungan. Takpan nyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy kapag katanghaliang tapat. Papahingahin ninyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong sanga. Itago nyo kami sa mga humahabol sa amin. Kaya po sabi dito, itago nyo kami sa mga humahabol sa amin, dahil di ba nabanggit po dun sa mula verse 13 hanggang dito po sa 16, andun po yung kaparusahan po ng Panginoon. Pero ganun pa man po, andun pa rin po yung kanyang habag at awa. At yun po, ang akin pong natutunan dito, kung tayo po ilalapit sa ating Panginoon, at kung hindi po tayo aasa sa ating sariling lakas, sa ating kaibigan, kung tayo aasa lamang sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng pamumuhay na payapa. Ibig ko po sabihin, yung pong nagkakaroon man po tayo ng problema, pero andun pa rin po yung wisdom na nabibigyan po tayo ng karunungan or kaisipan ng pagiging positibo, na anuman ang maging problema natin, tayo ay nakakaahon sa problema na yun. At yun po, tinuturo po ng talatang ito ng chapter 16 verse 1 to 5 na tayo po ay magtiwala sa Panginoon, hindi po sa ating kaibigan, sa ating sariling lakas, or sa ating sariling kakayahan, kundi sa Panginoon lamang. Kahit gaano pa tayo karami na mapapagkatiwalaan upang tayo ay maligtas sa mga bagay na pinagdadaanan natin, walang iba tayong maaasahan kundi ang Panginoon lamang. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation po dito sa verse 3 ng Isaiah chapter 16. At lagi po nating tandaan na gaano man po
kalaki ang problema natin, mas malaki po ang magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. At yun po, nawa, patuloy niyo po akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible, sa aking pagde-devotion tuwing gabi, pagkamat medyo maano yung aking explanation sa Isaias, sana po ay maunawaan niyo po at sana po ay unawain niyo po yung pong gusto ko pong iparating. Mahalaga na lagi po tayo nagbabasa ng Bible kahit na kung minsan hindi natin maunawaan. Nawa ay sikapin pa rin po nating unawain. At lagi po tayong manalangin bago po tayo magbasa ng ating mga Bible. At yun lamang po ang aking may papahabol na aking sasabihin. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. And yun po. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.